all the praises, all the glory, all the honor belongs to God in the mighty name of Jesus. Like, Let us share, give subscribe. God praise. Kumusta? Amen. Kaya bitin ka sabi mo, fight a good fight of faith. Fight a good fight. Okay. Faith is a fight. Na sinabi ko nga po nung last Sunday, life is for the strong. Amen? Ang buhay po ay para sa malalakas. At ang sabi po ng Isaiah 41, si Yahweh daw po ang Diyos ang nagbibigay ng lakas. Amen. Salamat sa Diyos dahil kaya tayo ay nagiging malakas dahil ang kalakasan po natin ay galing sa Diyos. Kaya tayo nakakatayo, nakakapagpatuloy sa ating panampalataya, kaya tayo nagtatagumpay sa lahat ng pagsubok, problema ng buhay. At walang nawawala ng pag-asa dahil po binibigyan po tayo ng lakas ng Diyos. Amen. Siya po ang source ng strength. Amen po ba? Amen. Walang tao, walang galang na tao, walang mayaman, walang iba. Hindi tayo, kundi ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen. Let us give clap of praise to the house of the Lord. Amen. Kaya bawal ang mahina ang loob. Amen. Bawal ang mahina-hina. Kasi ang mga mahihina, mga malnourished, yan po yung mga mahihina. Ang mga malnourished, mga mahina, madali po magkapitan ng mikrobyo. Amen. Amen. Madaling kapitan ng mikrobyo ang mga malnourished, ang mga mahihina. Kaya dapat tayo ay laging well-nourished sa Lord. Amen po ba? Amen. Amen! Palakpakan po si Lord. Kailangan lagi po tayo humugot ng lakas sa Diyos. Amen po ba? Amen. Para tayo po ay manatiling malulusog. Pag malusog ka, malakas ka, may kakayanan kang ilaban. Amen po ba? Amen. May kakayanan kang lumaban sa buhay. Kasi po ang buhay ay labanan. And you cannot win without a sword. Sa labanan po, pagdating po sa paggamit ng mga kagamitan, lalo na po, barilan, ispadahan. Pag ikaw ay susugod sa labanan, na ganun po ang sistema ng labanan. Pag wala kang dala, mamamatay ka kaagad. Amen. Kaya in this life, every day, every minute, every seconds, then ang diablo is just roaming around seeking to devour. Amen? Church, walang dimimisyon ng diablo, binabantayan ka araw at gabi, minuto, segundo. Binabantayan ka niya para ka niya makuha. Kaya dapat meron kang sandata. Amen? Again, you cannot win a fight without a sword. Amen. Literally, hindi ka mananalo kung wala kang espada, wala kang sandata. Sa labanan. Amen po ba? Amen. Labanan yan eh. Tapos pupunta ka roon? Oo. Pupunta ka sa labanan? Tapos wala kang sandata? Oo. Magpapakamatay ka ba? Yung buhay mo,
Christian, ipinagkatiwala sa iyo. Amen? Tapos ipapakuha mo lang sa kaaway. Ipapakuha mo sa diablo. Na gayon-gayon kay easy. Amen? Hindi ka papayag. Amen po ba? Kaya ang gagawin mo, magdadala ka. Pilit kang mag-produce ng sandata. Amen po ba? Realidad po yan ang buhay. Na tayo ay nasa labanan. Labanan ang buhay. At pag nakita ka ni Satanas, wala kang sandata, papatayin ka niya. And the sword of the hour, ang ating pong sword, ang ating pong sandata, spiritually is the word of God. Amen. Ephesians 6:17. Kaya, kung literally, susugod ka sa labanan, na wala kang sandata, ang buhay ay labanan, spiritually. Amen po ba? May kalaban po tayo. 1 Peter 5:8, ang diablo. Amen. Binabantayan tayo, minuminutod segundo, paano niya tayo madaya, matukso, makuha, mapabagsak, madistract, mawasak, mawala ng pag-asa. Amen po ba? Amen. Iyan ang ating kalabanan. Ang dami nila, tagapamahala, pulo-pulutong. Amen po ba? Tapos ikaw, wala kang dala. Hindi ka well armed. Wala kang sandata. The best sword in spiritual realm is the word of God. Dapat hawak mo lang sandata araw at gabi. Hindi cellphone. Hello, ang mga mata mo, gamitin mo yan sa Biblia. Hello, pag hindi mo ginagamit sa Biblia ang mga mata mo, mabilis yan lumabo. Walang pakinaka. Kaya sa Biblia, mga bata pa lang kayo. Ako, I thank the Lord, I give glory to God, all the glory belongs to God. This is not me, this is God in my life. Salamat sa Lord. At the age of my, mag-54, turning 54 na po ako. Binibiyayaan po ako ng Diyos ng good eyesight. Amen. Bakit? I am using my eyes in reading the Word of God. No TVs. Hello. May cellphone ako pero ginagamit ko yan para po sa ministry. Amen. I am using my eyes kung ano po yung kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Hindi po ako nanonood ng mga hindi kalugod-lugod. Kasi ngayon maraming panuorin na hindi kalugod-lugod. Dahil nasa YouTube po yan. Ingatan yung mga anak nyo. Sisilain ng job yan. Kaya pag nanonood ang mga anak ninyo, bantayan ninyo kung anong mga pinapanood. Baka yung pinapanood, mga palabas yun ng Diablo, yun po ang kanilang magiging buhay. Yun po ang kanilang magiging espiritu. Amen? Huwag po natin hayaan ang ating mga mata ay nagagamit ng kasalanan. Romans chapter 8, verses 12 downwards, kung hindi ako nagkakamali. Huwag po natin ipagamit anumang parts ng ating mga katawan na instrumento ng kasalanan. Tama po ba natin? Yung mata natin, ingatan natin, nasa Biblia lang. Hello, ngayon sa YouTube, marami. Porno! Porn! No? Eh, alam niyo ba, lalo mga kabataang lalaki, bawal po kayo manood, lalo ng Kristiyano, bawal kayo manood ng pornography. It's the works of the devil. It's the program of the devil. Porn. Tapos, it will lead you to military. Spiritually, it will lead you to masturbation. You know what is masturbation? Pinapasaya mo ang sarili mo mag-isa. Ikaw na lalaki, even babae. And that is a sin. Kalaswaan niya. Kaya, ingatan po natin ating mga mata. Amen? Marami na yung mga kahit Kristiyano, nanonood ng porn, it will lead to
kahalayan sa katawan, nagmamasturbate, pinapasaya ang sarili. Amen? Ginagawa ng po yun ng mag-asawa. Regalo po yun ng Diyos sa mag-asawa. Ang mag-aasawa ay banal. Huwag na huwag Kristyano ng mga kahit babae at lalaki, dahil na po sa lalaki. Yung masturbation ay kasalanan sa Diyos. Yung pinapasaya mo, no, sa pamamagitan ng kahalayan, na-urge ka dahil sa porn na pinapanood mo, yung mga babae, lalaki doon, nakikiapid, mga malaswa, hindi mo alam kung saan impyerno sila pinadala ng gagaling. Amen? Kaya, yung ating mga mata, iiwas po natin yan sa mga mahahalayo na bagay. Amen? Amen. Para manatili siya, bata ka pa, manatili siya, malusog. Amen. Hindi po, kasi healthy siya eh, kasi healthy yung mga pinapanood mo. Sabi ko sa inyo, pag nanonood kayo ng lalabo, matalo. Kasi kasalanan sa Diyos yan. Amen! Amen. Narabitin mo yung katabi mo, God is good to you. Kasi iyan ngayon eh. Alam nyo, kaya nga may pag-aasawa eh. Kung natutokso ka, gusto mong pasayahin yung sarili mo, wala pa din siya dito ha. This is biblical. Ano? Kaya nga, pinag-aasawa tayo ni Lord. Kung natutokso tayo, gusto natin pasayahin yung sarili natin, makaramdam ng satisfaction yung sarili natin. Kung natutokso ka, mag-asawa ka. Eh, sabi ni Paul, kung natutokso ka, mag-asawa ka. Eh kung hindi ka naman natutokso, bakit ka mag-asawa? Kayo mga natutokso, mag-asawa na. Ayaw. Amen? Amen. Mag-asawa, tama natutokso. Natutokso ka, hindi mo mapigil kaysa magkasala ka. Yan sabi ni Paul, amen po ba? Amen. Pero, pag hindi ka naman natutokso, huwag kang mag-asawa. Kasi ang pag-aasawa, minsan langit yan, minsan impyerno yan. O minsan magkahati yan, langit at impyerno. Amen. Amen. Talaga. Sa pag-asawa, hindi naman po bakas ng Diyos na mag-asawa ka muna bago ka pumasok ng langit. Bilisan mo pag-asawa, gabihan mo po yung asawa mo para pumasok ka ng langit. Walang ganun. Sabi ni Paul, mag-asawa ka. Sabi niya, bayan sa korito, mag-asawa ka kung natutokso ka. Eh, bakit ka naman matutokso kung malakas ang spiritual life mo? Amen. Amen? Ang mga natutokso ng Diablo, kinakaya-kaya ng Diablo, yung kung may hihina ang spiritual life. Amen. Amen po ba? Hindi masama po ang mag-asawa. Mag-asawa ka kung natutokso ka. Kaysa magkasala ka. Amen. Mabuti nga ang Diyos may paraan eh. Amen, inaabot ang ating mga kainaan kasi nga nandiyan si Satanas na minus ka. Amen? Hey! Hello! Palagpakan po natin. So dito po sa atin pong ipagpatuloy yung ating pong topic na run the race. Kasi sa lahat ng ating buhay, araw-araw nating buhay, ay kailangan po natin ipagpatuloy ang paglalakad, pagtakbo. Amin po ba? Kasi pag hindi ka naman lalakad, hindi ka tatayo, hindi ka tatakbo, sabi nga nila, galaw-galaw para wag umanaw. Amen? Amen. Galaw-galaw. Kaya dapat mong gumalaw, dapat mong maglakad, dapat mong tumakbo. Kasi pag hindi ka tatakbo, dyan ka na lang, nagtambay ka na lang dyan sa kasalanan, nagtambay ka na lang kung saan mo gusto, kasi yan ang gusto mo, at ayaw mo nang magpatuloy tumakbo. Hindi ng Panginoon. Ano ang magandang kinabukasan mo? Wala. Amen. Amen? Dito po sa aklat ng Hebrews, ito po ang ating context to, Bible context.
sa aklat po ng Hebrews. Okay? Actually, ang aklat po ng Hebrews, maraming nagtatalo ng mga Bible scholars kung sino po sumulat, pinaka-author. Pero alam niyo po ba, ang pinagkaisa ng lahat na si Paul daw po, no? Kasi ang author at sumulat ng Book of Hebrews, credit daw po kay Paul yan. Kasi ang 1/3 of the Testament was written by Paul. Amen? Amen. So dito po sa 12 verse 1, papatuloy po natin. This is the part 2. I think part 2. Okay? Yung part 1 po, mag-subscribe po kayo doon sa YouTube ni Brother Sunny. Mag-subscribe po kayo para masubaybayan niyo po yung mga aral. Amen? Okay. Ang sabi po ni Paul, kaya't yamang napaligiran kayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi. Itabi natin. Sabihin nga po natin, itabi natin. Itabi natin. Ang galing. Itabi natin ang bawat pabigat. Okay? Amen. May bigat ka ba? Sabi ni Paul, itatabi mo raw yan. Huwag mong pasanin. Maliliwanag po? Amen. Ang sabi ni Paul, itabi natin ang bawat mabigat. Marami tayong bigat. Amen? Sa loob at labas ng tahanan, sa mga anak, sa asawa, sa negosyo, sa trabaho, sa ating pong mga iniisip, magiging future pa lang, bigat na tayo. Eh, hindi naman yun ang pinapaintindi sa atin ng Panginoon. Ang ipinapaintindi ng Panginoon sa atin sa Book of Matthew, itong araw na to, paano tayo mabuhay. Amen? Amen. Hindi po yung future. Eh, marami nabibigatan sa buhay kasi pati yung future wala pa. Iniintindi na ng marami. Iniisip na nila, paano yung kinabukasan ko? Ang sabi ng Jesus Christ sa Book of Matthew, nang intindihin mo, itong araw na to kung paano ka makaraos. Bahala na yubog ka sa kanyang kinabukasan. Kasi bukas, kung ngayon, buhay ang Diyos, sinasamahan ka ng Diyos, bakit bukas wala ba si Lord? Kaya marami pong hindi nagkatagumpay sa paglilingkod, sa Christianity, dahil yun nga pong problema. Laging, kailangan magsipag ako sa trabaho, walang masama. Kailangan pabutin mo tuloy ko siya ng masama. Pero not to the point, na wala ka ng panahon sa Diyos. Are we hearing the word of God? Amen. Amen. Hindi po masama ang lahat na yan, mga kapatid. Amen. Kaya nabibigatan ang marami. At yan ang encouragement ni Paul sa kanyang sulat na itabi natin ang lahat ng bigat. Bakit? Pag marami tayong bigat, hindi tayo makakapaglingkod ng mabuti. Hindi tayo makakasampa ng mabuti. Hindi tayo makakasunod ng mabuti. Hindi natin makakagawa ng mabuti sa Panginoon sa pang-araw-araw nating buhay. Mainit ang ulo natin, lagi tayo nagagalit, tinutoyo, di ba? May toyo. Amen. Laging tinutoyo. May toyo. Amen. Bakit? Bakit laging tinutoyo? Dahil may maraming bigat yan. At lahat ng dapat laging mga tinutoyo, dapat ang gagawin nila, sabi ni Paul, itabi yung lahat ng bigat para hindi tinutoyo. Amen. Amen. Eh, lagi may toyo eh. Kasi nga, may bigat. Pero tingnan mo pag wala kang bigat, wala kang toyo. Amen po ba? Kaya remember, kung ano sinabi ni Paul,
Itabi daw po ang lahat ng bigat. Itabi. Amen po ba? Amen. Itatabi po natin ang lahat ng bigat. Okay? At ang pagkakasala na madali lang po tayo mabibihag sa kasalanan. Madaling bumihag sa atin. At tumakbo tayong may pagtitiis Amen. sa takbuhing inilagay sa harapan. Eh? Church, bago po tayo makakatakbo sa takbuhing inilagay ng Diyos sa atin sa harapan, meron tayong itatabi. Amen. Kailangan natin mag-run the race. Amen. 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 Hanggang sa finish line. Amen. Pero, bago po tayo makapag-run the race, until sa finish line, meron muna tayong, ano gagawin natin? Itatabi. Ano ang itatabi? Mga bigat. Bakit? Yung mga bigat na yan, ano ba yung mga bigat na yan? Saan ka nabibigatan ngayon? Individually, sa atin, may mga bigat. Amen. Hindi ko alam. Hindi natin alam. Basta, iba-iba ang ating mga bigat. Pero ano bang bigat yan? Ang sabi ni Paul, bakit niya sinasabi yun? Kasi ginawa niyang buhay. Kaya nga si Paul, di ba? Sabi niya sa 2 Timothy, I fought a good fight of faith. Si Paul yun. Kaya si Paul talaga, gawin ko natin encouragement. So si Paul, marami siyang bigat. Binata yun. Walang asawa. Amen. Hindi siya nag-asawa para sa Panginoon. Amen. And maybe, meron po siyang gift na celibacy. Celibacy. Amen. Na talagang nakatakda na siyang walang asawa. Pero hindi lahat ng tao ay may kaloob na ganun. Kasi meron talagang mga nakatakda. Oh, siya, binata. Maraming bigat. How much more? Tayo mga may asawa, may anak, may mga apo pa. Mga pasaway, hindi na. Amen. Amen. Mga mababait, sobrang bait. Mga anak, ang babait, ang galing-galing sumagot sa magulang. Amen. Akala nila, sila nagkanak ng sarili nila. Akala nila, sila nagparagin ng sarili nila. Akala nila, sila nagpapakain sa sarili nila. Ganun-ganun lang sumagot kasi may pinag-aralan na. Amen? Ganyan mga kabataan din minsan. Dahil ang magulang, grade 6 lang, grade 1 lang. Hindi nakapagtapos ng high school siya, nakapagtapos ng doctorate, nakapagtapos ng magandang course. Yan, hindi ganyan papa, hindi ganyan mama, ikaw talaga. Ha? Nawala ng pag-alam. Pinag-aralan mo, nagiging diba? Sa word din, nagiging animal. Diba? Nagpalaki ka ng halimaw. Diba? Mga anak, kahit pwede pinag-aralan. Magulang ninyo ng pinag-aralan. Huwag niyong kalimutan na kung hindi dahil sa magulang ninyo, wala kayo dyan sa pinag-aralan niyo. Amen. Hindi kayo inalagaan ng mga magulang ninyo pinalina. Hindi kayo pinalangin. Kaya igalang niyo magulang niyo. Ephesians 6:1-2. Igalang niyo magulang niyo. Hindi sinabing ang igalang ninyo yung mabuting magulang lang. Kahit masamang magulang. Kahit anong nakita mo sa magulang mo na hindi siya dapat igalang, wala ka sa posisyon na hindi siya igalang. Kung ano ang sinabi ng Biblia, salita ng Diyos, lumugar ka. Yun ang lugar mo. Amen. Kasi yung mama ko, yung tatay ko, ganito, galing, yung sobra na yan, anak
huwag mo pa rin iwala yung galang mo sa magulang mo kahit masama yan. Dahil hindi sinabi ng Diyos na ang mabuting magulang lang ang igalang mo. Amen. Hindi naka-specify doon kung mabuti o masama. Basta pag sinabi, anak, igalang mo ang iyong mga magulang. Igalang mo. Yan ang trabaho mo. Yan ang papel mo. Doon ka na. Amen. No more explanations. Amen? No more explanations. Igalang mo. Pinagpautangan mo ng buhay. Kung sinagal ka niyan, pinaadam. Nung maliit ka. Diba? Pinagtsagaan ka kahit mahirap. Mga magulang mo para lang sa sarili nila binibigay pa sa mga anak. Ganyan talaga ang magulang. Pagdating sa katandaan ng mga magulang, bagamat may pangako sa amin ng Diyos. Kasi maraming mga anak na yun, alam niyo, pinapabayaan ng mga magulang. Wala mga utang na loob. Kasi nga masama. Tapos nakapag-asawa na. Tapos, hinahawakan sa liig. Mga anak, huwag kayo Kristiyanong anak. Anak kayo ng Diyos ng kalangitan. Pag walang kakayanan ng inyong mga magulang, dahil pinalaki kayo niyan. Hello? Amen. Kahit matanda na yan, bibigyan niyo pa rin yan ng part ng sweldo ninyo. Amen. Hindi nagtatapos ang pagiging magulang nila sa inyo. Amen? Amen. Kahit mag-asawa kayo, bibigyan niyo pa rin ang mga magulang ninyo. Amen po ba? Isang paggalang po yan, isang pagmamahal po yan sa magulang, at isang pagsunod po yan ng dakilang utos ng Diyos. Amen. Para sa mga anak. Alam niyo po ba mga anak? Mga anak, kapag ginawa niyo, yan lang po ang utos na may kanakit ng pangako. Amen. Amen. Ano? Hahaba ang inyong mga buhay. Kahit anong panalangin ko sa inyo kasi mag-birthday na kayo, Lord, extend niyo po ang buhay niya, parami niyo po buhay, babae po buhay, panatili po siyang malusog. Paano habang buhay yan, hindi gumagalang sa magulang? Ouch! Hindi sumusunod sa Diyos. Agay. 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 Amen po ba? Amen. Bakit pupunta siya? Bigat yan eh. Itabi daw niya. Yes. Amen. Amen. Kung sumagot, gano'n na lang. Sumagot ka na may pagalang. Kasi yan ang sinabi ng Diyos. Amen. Kapag hindi mo ginagalang yung magulang mo, tatay at nanay mo, sino ba man yan? Hindi ka sumusunod sa Diyos. Asa ka? Papasok ka ng langit. Hindi ka napasok. Agay. Magpapabait ka sa magulang mo. Amen? Huwag mong pabayaan yung magulang mo. Amen po ba? Magawa po ba natin mga anak? Sinasabi po ito ni Paul sa akin para humaba ang ating mga buhay. Kasi kahit ipag-pray ka ng marami na humaba ang buhay mo, kung hindi ka naman sumusunod sa Diyos, maisip pa rin buhay mo. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. May mga anak, pagbutihan ninyo. Hindi sa pangalawa na lang po dahil sila'y magulang. Pinagkautangan niyo po ng buhay na. Una, dahil yan po ang kalooban ng Diyos. Mahalin niyo magulang niyo. Amen po ba? Magpinahan niyo yan. Maglilingkod sa Panginoon yan. Amen po ba? Amen. Amen. Hahaba din ang buhay ng magulang niyo. Gusto niyo humaba ang buhay ng magulang niyo? Lagi niyong pasayahin. Hindi laging binibigyan niyo ng kalungkutan. Pag konsumisyon kayo dyan ng mga anak, nagkukonsumisyon, sumunod kayo sinisunod sa Panginoon mga anak para hindi nabibigatan yung magulang niyo. Hello? Amen. Kaya niyo, yung mga pabigat na anak, iiwan yan sa Diyos. Kasi bigat yan, sabi ni Paul, itabi ninyo ang bigat. Kung yung bigat mo anak, asawa, o sino pa man yan, itabi mo. Itabi mo. Kung may magulang din naman kasawa, itabi mo rin yan. At tumuloy ka. Amen po ba?
bigat, tinatabi natin. Amen. Pero yung mga hindi lumaki sa Diyos, lahat ng bigat kinukuha. Kaya, hindi po makagagulapay sa buhay. Hanggang sa magpatiwakal ng Diyos. Amen po ba? Nalaman po ba natin mga kapatid? Amen. So mga kapatid, before you can run the race of this life, makapagpatuloy po tayo sa pagtakbo sa karera ng buhay. Una, huwag natin kalimutan, itabi po natin ang lahat ng bigat. Kasi tatakbo ka nga lahat ng bigat. Tabi. Kaya nga, marunong po. Dapat alam po natin yung kata, I will cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. Dapat araw-araw kinakanta natin yan. Amen? Kantayin nga po natin. I will cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. Dapat ha? Pag may bigat, kantahin nyo yan. Amen? Amen. Okay. Yun, isa po yun. Pag ikaw ay sumali po sa labanan at karerahan, kailangan lahat ng bigat, kuwarin mo yan, itabi mo yan. Pangalawa, ano kanina? Yung pagkakasala, madaling bumihag. Itatabi mo na yung kasalanan. Madaling tumukso sa'yo. Madaling bumihag sa'yo. Madaling... Hindi lang Panginoon. Papatayin ka niya. Ibig sabihin mga kapatid ko, hindi mapagbutihan ang pagtakbo. Hello? Hindi mo mapagbutihan ang pagtakbo sa kalirahan ng buhay kapag yung bigat mo hindi mo itabi, hindi mo ibigay sa Diyos, kapag nabubuhay ka pa sa kasalanan. Mabilis ka bang matukso? Natatangay ka? Kaya nga, alam nyo mga kapatid, para hindi kayo mabilis matukso, we must be always in the vicinity, in the community of believers. Hello? Dapat ang laging kasama mo yung manampalataya. Kasi yung mga hindi manampalataya, tatangayin ka niyan sa pagkabihag sa kasalanan. Wala silang maitutulong sa iyo kundi anyayahan ka nila sa kasalanan, sa tukso, sa lugar na hindi mo dapat pupuntahan, dadalhin ka nila. Sa mga bagay na hindi mo gagawin, gagabayan ka nila. Kaya para maitabi natin ang mga bigat at ang mga pagkakasala, mabilis bumiyag sa atin, bumitag sa atin, dapat manatili ka, una, sa kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, in the community of the believers. Amen. Huwag kang nagsasama ng mga barkada, mga co-workers na hindi sumasamba sa Diyos. Dadalhin ka nila, yayakagin ka nila, aakayin ka nila sa impyerno. Masaya ba? Masaya ka ba sa mga friends? Maliligayahan yung laman mo eh. Yung pita ng laman mo may satisfaction. Pero, giving in yourself to sin will kill you. Hello? And you are giving your soul to Satan. Amen? Naman po ba natin, church? Amen. So, para po tayo magaan ang ating pagtakbo, because we are running the race in this life, yung lahat ng bigat sa buhay mo, itabi mo. Bigat sa pag-aaral, sa negosyo, sa trabaho, sa
pamilya, lahat, itabi mo. Pabayaan ko na ba? Huwag mo nang pabayaan. Pero kung mabigat sila, itabi mo, dahil susunod ka, maglilingkod ka sa Diyos. Amen. Intindihin mo sila na to the point. Kasi pag iintindi mo sa kanila, napabayaan mo na yung pagsunod sa Diyos. Amen? Pangalawa, yung mga kasalanan na mabilis bumihag sa atin. Yung dalawa na yan, kailangan po natin na i-lay aside, give to God. Bakit? Ang sabi doon, no? Ang sabi ko, at tumakbo tayong may pagtitiis. Di ba? Habang binibigay mo yung mga bigat mo, kalungkutan mo sa pamilya mo, sa negosyo, lahat, di ba? Iyan ka na. Habang binibigay mo yun, di ba? Tumatakbo ka na, nandun yung isip mo. Di ba? Nasasaktan ka, nabibigatan ka. Pero kailangan mong tumakbo kahit naisip mo yun, kahit naisip yung pamilya mo, nabibigatan ka sa pamilya mo. Amen po ba? Amen. Kahit yun ang nangyayari sa buhay mo, na may bigat mo sila, tumatakbo ka, magtiis ka lang. Tiisin mo lang yung karamdaman mo, pero magpatuloy ka sa Panginoon. Amen. Let's give the whole praise in the house of the Lord. Hello, nalaw po ba natin? Tumakbo tayo na may pagtitiis. Merong endurance. Amen. Ano daw po ang salitang endurance? Have we remembered yung salitang endurance? Ano sa Tagalog ang salitang endurance? Yan ang pagtitiis. Amen. Si Paul, maraming tiniis. Si Jesus, maraming tiniis. Ang mga heroes of faith, maraming tiniis. Ang 12 disciples, maraming tiniis. Lahat na po ng 12 disciples namatay dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. So, pag ikaw ay nasa Christianity na, humanda ka na sa pagtitiis. Hello? Kung sinasabi mo, eyes to the Lord, amen, na Kristiyano ka, alam niyo po ba? Na Christianity is a faith that involves suffering. Kung totoong Kristiyano ka, meron talagang suffering. When we say suffering, hindi yung magaan, hindi masaya, hindi ka nakatawa, hindi ka nakangiti. Suffering. Christianity involves eyes to the Lord, your presence to the Lord. It's a faith that involves difficulty. Ang Christianity din po ay talagang kaakibat na meron talagang kahirapan. Ibig sabihin, to come, dapat po natin i-bear in mind na pag Kristiyano ka, meron talaga meron talagang suffering. Meron talagang mga pagtitiis at meron talagang kahirapan. Dapat alam mo na yun. Diba, bago nga umakyat si Jesus sa langit, ang sabi niya, dito sa lupa, sa John 16:33, lagi natin narinig, dito sa lupa. Saan tayo? Sa lupa. Hindi mo natin dapat tayo sa langit. Sa langit lang, doon tayo mag-enjoy. Pero dito sa lupa, maraming, hindi sinabing meron. Iba po yung meron at marami. Doon sa marami, kasama po yung meron. Amen?
kapighatian, maraming sufferings. Amen. Ayaw to ng maraming Kristiyano kasi bakit daw sumasamba ako, sumunod na ako sa Diyos, bakit na ako nagsasuffer? Ayaw, di ba? Pero dapat natin isang puso, isang ulo, palagi, araw at gabi, minuto at segundo, na ang buhay dito sa lupa ay maraming kapighatian. Oh. Ano ang sabi ni Jesus? Dahil maraming kapighatian, lakasan. Lakasan ninyo ang inyong loob. Amen. Kaya nga life is for the strong. Amen. Lakasan ninyo ang inyong loob. At sabi ni Jesus, binigyan pa niya tayo ng pag-asa na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. When Jesus is in us, kung kasama natin si Jesus sa ating buhay, daily, araw at gabi, siyang nangangako na pagtagumpayan raw po niya ang sanlibutan. Si Jesus na sa iyo at sa akin. So, we are all overcomer. Amen. Let us give God praise in the house of the Lord. Kaya nga po pag hindi malakas ang loob mo, sasabihin ni Satanas, ang daming problema, bulbul na. Problema mo sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, sa paglilingkod, bulbul na, sa kinabukasan pa, sa sarili mo pa, problema. Hindi mo na kaya yan. Yun, magpatihulog ka na dun sa Tugan Bridge. Magpatihulog ka na dyan sa LRT. Magpasagasa ka na sa train. Doon, magpasagasa ka ng malaking sasakyan sa kalsada. Yan. Alam niyo ba yung suicidal thought sa devil yan? Sa devil po yan. Bakit? May verse tayo dyan. Diba? Sabi ni Satanas, sa Matthew 4, Uy, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Diba? O, yan, magpatihulog ka na doon sa tulay. Yan, ang sinasabi ni Satanas. Magpatihulog ka, magpasagasa ka. Basta yung lahat ng ikakadisang mo, ikaw mamatay mo, ikaw mamamatay mo, yan ang isusulsul ni Satanas sa'yo. Dahil sa Matthew 4, ginawa na niya kay Jesus yan. Kay Jesus na ginawa niya, sa'yo pa, hindi? Amen. Na tao lang tayo. Tao lang tayo, pero may Kristo tayo sa buhay natin. Amen. Hindi mo na grabe ng bigla. Magpatihulog ka. Then, ibibili naman niya, itagubili naman sa mga anghel na iingatan kay hindi ka niya hayaang kahit gas-gas wala na. Ano? Yan, di ba? Si Satan. Sige, magpatihulog ka na. Kasi, pagtapos ng buhay mo, wala ka na problema. Sounds sa temptation during the time of Jesus. Kinukondisyon pa ni Satanas yung isip ni Jesus. Kinukondisyon pa yun. Meron mga, di ba? Sinabi ko na ito noon, meron mga nag-suicide na masaya ginagawa. Masaya daw sila, di ba? Masaya sa nandun sa ibang bansa. Bigla na rin sa sinusunod siya. Kasi, I think yung love life is broken. Diba? Masaya ganyan. Sumunod siya ng masaya. Iinanda yung mga gamit niya na masaya. Masaya! Meron pa lang masaya kung mag-suicide. Delikado yun. Kasi, mag-hit ka na yun. Hindi mo naramdaman kung kasalanan mo hindi yung ginagawa mo. Amen po ba? Kaya, mga kapatid, ito, huwag tayo magkamali. Pag dumadanas tayo mga pagtitiis, pag Kristiyano ka na, ibibilang mo na yung sarili mo na may suffering talaga. Hello? May kahirapan talaga. Amen. And Christianity is a faith fundamentally
inches yung pako na binaon sa dito sa palad ni Jesus Christ. Matatabang pako yun, di yun. Kaya, how many inches? 8 inches long. 8 inches long. Hello. Tapos habang nakapako mo, gumagano'n-ganon pa, maramdaman mo yung infection, mga dito. Di ba? Christianity is about crucifixion that will lead you to resurrection. At habang pinapako si Jesus Christ, ramdam mo ng pain. At habang pinagdadaanan natin mga kapatid ang ating mga panghihirap, pagtitis, mga sufferings ng buhay, challenges ng buhay, nandun talaga yung pains. Pero kailangan mo tiisin ang mga pains, kagaya ni Jesus. Kasi pagkatapos ng mga pains na yan, meron pong pagkabuhay na muli. Amen. Kasi crucifixion, kaparaanan po yan ng kamatayan. Ganun po ba? Ngayon, dahil yan po ay daan ng kamatayan, ibig sabihin mga kapatid, sa ating buhay bilang Kristiyano, na para tayong pinapako, pinapako ka nga sa mga pinagdadaanan mo sa buhay. May mga pains ka na. Pero kailangan mo pagkaisa. Dahil yung mga pako na yan, yung pagkapako na yan, yan po yung dahilan na magkaroon ka ng kamatayan sa sarili mo. Hello? Amen. Sa crucifixion, anong pinapatay? Pinapatay ang laman ni Jesus. Amen! Kailangan patayin si Jesus eh. Kailan niya gawin yun? Para sa ating kaligtasan. Amen. Pero mo, pag tayo dumadanas ng crucifixion, mga masakit sa rin ng buhay, may pains. May kasabihan na po na, no pains, no gain. Amen? Parang no ID, no entry. Ganun lang eh, no? No pains, no gain. So, kung walang crucifixion, there is no resurrection. So, ibig sabihin mga kapatid ko, ibig sabihin mga kapatid ko, Christianity is about crucifixion. And we know, ang crucifixion ay ang makirot, masakit. Amen? Amen. Kailangan mong pagtagumpayan lahat ng pain na yun, kasi yung crucifixion na yun, yun yung papatay sa'yo. Ibig sabihin, yung mga nagbibigay sa'yo ng pahirap, mga sufferings ng buhay, ng kirot, mga bigat ng buhay, kailangan mo siyang pagtiisan. Kasi, yun po pala ang papatay ng iyong laman. Amen. Hello? Kasi itong laman na to, pag buhay na buhay ito, ang dami ng pangangailangan. Na ang pangangailangan nito, ang siyang papatay sa'yo. Gusto nito? Hello? Laging masaya. Itong katawan. Gusto nito? Laging nasa barkada. Gusto ng katawan? Maraming pera. Amen! Gusto ni katawan? Marami siyang lupa, marami siyang kotse, marami siyang bike. Lahat ng loob dito sa mundo. Hello! Yan ang gusto ni katawan. Amen. Pero, mga kapatid, mind this. Yung mga
kabigatian, pagtitiis, pagdurusa na iyong naramdaman sa buhay. Iisin mo lang, kasi yung nagpapatay ng mga luho ng katawan mo. Hello! Nakuha ko ba natin? Amen. Kasi kailangan tayo mamatay in the flesh. Kasi ang flesh natin maraming wants na magpapahamak sa ating kaluluwa. Amen. Amen. Let's give a clap to the house of clap of praise for God. So mga kapatid, pag hindi mo naranasan yung parang pinapako ka sa bigat, sa bigati, sa mga pagdurusa, pag hindi mo naranasan yun, hindi mo pinagtisan, walang resurrection. Pag nabuhay ka na magpuli, hindi ka mag-resurrect papuntang langit, saan ka pupunta? Sa impyerno. Kaya, life is all about crucifixion. Pagkapako. Hayaan mo na mapako ka at ako. Kasi, mayroong resurrection. Amen? Napakasaya ang resurrection. Maluwalhating buhay. Wala ka na sa katawang lupa. Wala ka sa corruptible body. Kundi na sa incorruptible body. Amen? At ikaw ay pupunta na ng langit. Kaya hayaan mo lang mapagtagumpayan mo lahat ng kahirapan, magdurusa, magtiis ka. Sa buhay na ito, kahit anong bigat, tuloy kang tumakbo. Amen. Run the race. Tinawa ba natin mga kapatid? Amen. Okay. Ibig sabihin sa Christianity, you are signing. Makinig po tayo, church. Sa Christianity, you are signing a hard life. Did you get it? Pumipirma ka na. Yes. Do or die. I will run the race Endurance. and to my resting place in heaven. Amen. You are signing again. Don't forget. Matatapos ako dito sa susunod naman. Christianity, when you are a Christian, you are already signing a hard life. Amen. Not easy life. Kaya pag meron kang pinagdaanan na hard in life, you are signing a hard life. Baptism of fire. Dadalisayin ka sa apoy. Dalawa ang baptism sa buhay. Water baptism and ano? Hindi ka nagpapasa. Nung nabaptize mo si Jesus Christ, and sabi niya, di ba si John the Baptist, brother? Di ba? Nung mabaptize si Jesus Christ, oh, dapat ako binibaptize mo. Bakit ikaw babaptize mo ko? Diba? Sabi niya na ito, ako nagbabaptize mo sa tubig. Pero si Jesus, nasa kalagitnaan natin, siya ang magbabautismo. Ano yung babautismo ni Jesus Christ? Ha?
Ano ang ibabautismo ni Jesus Christ? Ano ang ibabautismo ni Jesus Christ? I-research nyo yun, ha? Kain natin tumayo.